Makausap natin live dito sa studio, abogado po ni Grace Ibuna na si Attorney Leonard De Vera. Attorney De Vera, good morning po. Magandang umaga sa iyo. Paano po narating yung amicable settlement sa pagitan po ng dalawang kampo? So, nagbigay na po itong dalawa. On principle, nakaayos na sa mga major points, yung mga minor points na lang pag-uusapan. Opo. Dahil wala namang problema dun sa paglibing sa puntod ng mausoleum ng pamilya. Opo. Na kung saan gusto ni Iggy din siya ilibing sa tabi ng mama niya. Ang naging problema lang kasi rito, bago lumabas yung decision sa United Kingdom, sa London, ini-insist ng kampo ni Miss Aleli na huwag sasabay sa aeroplano si Grace Ibuna Opo. sa the same airplane na kung saan isasakay yung bangkay. Sabi niya, hindi ka pwede sumakay sa the same airplane. At kung hindi, wala tayong negotiation. So, sabi namin, hindi naman po pwede yun. Siya maghahatid eh. So, nung lumabas yung decision ng United Kingdom sa London, Opo. na kinikilala si Grace Ibuna at saka yung anak ni Congressman Arroyo na si Bernardina Arroyo Tantoco, wala sila magawa. So, napilitan sila tanggapin ang katotohanan at ang realidad na ang mag-uwi ng bangkay ay si Grace Ibuna at si Bernardina. Pero mayroong panggigit pa rin sa kampo po ni Aleli Arroyo na dapat dinggin pa rin po sa Pilipinas yung kaso, no? At hindi daw po dun sa UK. Tama ho ba? Hindi tama yon. Dahil ang isa lang ang action nila na pinahil dito sa Regional Trial Court, Branch 92 kay Judge Batan, Eleuterio Batan, na sinasabi nila, Judge, bigyan mo kami ng TRO, Temporary Restraining Order, para walang pakialam maski anumang bagay dito si Grace Ibuna. At lahat ng kapangyarihan, ibigay mo sa akin dahil asawa ko. Yun lang ang action niya. At sinasabi niya, ako maglilibing, ako ang may total control. Ngayon, sa pangyayari at mga development ngayon, mawawalan saysay itong demanda niya dahil maililibing na si Congressman Arroyo. Opo. At ang hinihingi niya, hindi naman pinag-uusapan yung property. Hindi pa panahon ngayon para pag-usapan ng property. Hindi ito ang issue na nandito sa court ngayon. Ang Opo. issue sa court ngayon, sino ang magdi-decide pa paano i-dispose ang body, saan ililibing, ilang araw dito, ilang araw doon. Opo. Ngayon wala na yun dahil yun lang ang demanda niya. Wala na siya ibang demanda. Ano yung mga binanggit yung minor na hindi pagkakasundo po, Attorney De Vera? Ang usapan nga namin kahapon doon sa court, dahil pinatawag kami ng court, sabi ng court, paano ito, may mga developments na nangyari sa ibang bansa, paano natin, anong gusto niya mangyari rito. So, nagkameron ng discussion sa mga minor points. We were not supposed to be at liberty to discuss that, pero nagulat ako dahil yung kabila, pinag-usapan sa media right away. For example, noong pumapayag na, ang mga anak ni Congressman Arroyo, to a certain extent, si Grace din, na 2 nights doon sa ancestral home na kung saan lumaki si Congressman Arroyo. Opo. Sa La Vista, I think that's 14 Bajau. Doon naglakihan yung magkakapatid. At later on, nagpagawa ng bahay si Iggy Arroyo noong siya ay kinasal, doon sa number 17 Bajau. Pumapayag naman ang pamilya dito sa mga parte ng kliyente ko na 2 nights or 2 days dito sa ancestral home and 1 night doon sa bahay ni Iggy. Opo. Nangyari ngayon, pumayag na rin kami dahil hinihingi nila, sige, 2 araw na lang. Kasi noong una, ang hinihingi nila, doon lang sa lugar nila sa 17 Bajau. Sila magde-decide and magbibigyan din nila yung ancestral home. Parang ang complete control ay kay Aleli. Ngayon, ang control dito will really be in the hands of the Ibuna and the children recognized by the London. So, mamaya sa korte, mas malilinawan na yon kung ilang araw dito at ilang araw doon. Yes. At yung mga ibang demands nila, din-wrap off na nila. Okay. Tsaka yung sinasabi nila na consular documents. Alam mo, si Iggy, nung March 27, 2009, nag-execute ang last will and testament sa California. Nag-execute siya na tinatawag na living will. Ang ibig sabihin ng living will, sa America is been there for more than 40 years and recognized also in London. Kaya nga, nag-issue ng order ang magistrate doon sa London, England.
Yung living will, ibig sabihin, pag ako naging unconscious at hindi na ako makapag-decide, pwede nyo na akong, yung i-appoint ko na aking agent, siya magde-decide kung pahabain pa ba ang buhay ko o i-stopin na. In this case, hindi in-exercise ni Grace ito sapagkat ang nangyari kay Iggy, pagdating niya sa hospital, nag-heart attack siya, cardiac arrest, tapos dinala sa intensive care, and he never recovered from that time on. So there was no artificial life support na dapat i-unplug. So Okay. it's not true. At saka hindi sinasabi ni Miss Ibuna na ipakikremate niya. Never. Ang nagsabi niyan, yung mortuary. Kaya nung hearing ng February 24, dyan sa London, Okay. tinanong ng judge, tinanong ng abogado ni Ibuna, ni Miss Ibuna, yung mortuary, tinanong, saan ang galing itong statement na, nito sinasabi ni Miss Aleli na pinakikremate ni Miss Ibuna ang body. Ang sabi ng mortuary, hindi ho sinabi yan ni Miss Ibuna. Ang nakameron lang kami ng parang misinterpretation. Pero Miss Ibuna never ordered the cremation. Never Okay. ordered the cremation. So itong mga documents na sinasabi ko, last will and testament, notarized before the law office in California, living will na kung saan i-dispose pati yung disposition ng remains niya, saan ililibing, funeral arrangements, binigay kay Miss Ibuna at doon sa anak ni Iggy Arroyo to the exclusion of Aleli. Aleli was never mentioned in the will, she was never mentioned in the living trust, at saka doon, living will, at saka doon sa declaration of trust. Pero- Yung 3 notarized documents. Pero Out sa abroad si yan, Aleli. kikilalanin din ba dito yan sa batas natin? Pagdating sa disposition of the remains, which is just the issue before this court, before Judge Batan, yan lang ang issue, the disposition of the remains. And ito, kinikilala ito under Article 307 of the Civil Code na sinasabi na the funeral, I'm quoting it word for word, no? The funeral arrangements shall be in accordance with the expressed wills, with the expressed wishes. Wishes, doesn't even have to be last will and testament of the deceased. So, ang mangyayari rito, pwede ang oral, which yesterday I was prepared to present 5 witnesses, including the child of Iggy and the 4 first cousins of Iggy, na sinasabi, wag na wag niyang ibibigay ang katawan ko kay Aleli. Never, please. Tapos, meron pa siyang last will and testament, yung 3 documents that were notarized na sinasabi niya, si Miss Ibuna lang at saka si Bernardita magdi-decide. Wala nang iba. So these are more than expressions of his expressed, yung sinabi na, hindi yung huhulaan mo pa. Ang sinasabi naman yan ang dapat na unang sundin ng ating batas because that's in the civil code. Ang sinasabi nila, ganito, pag namatay ka, may karapatan yung asawa mo. Illegal. Totoo yan. Kung wala kang express will. Pero kung ikaw may express will, dahil katawan mo ito, Okay. sabi ng Article 307, yung express wishes mo, ang susundin. Kung wala kang express wish, papasok ang Article 305 of the Civil Code na kung saan bibigay sa asawa mo. Kung siya ang asawa mo. So, yung choice mo muna bago yung asawa mo. Yung Okay. asawa ngayon, nagkameron ng problema sa court dahil sinasabi namin, hindi asawa ni Iggy si Aleli. Bakit? Dahil nung inanal yung marriage, sa first marriage ni Iggy at saka yung asawa niya si Marlene Jacinto, ang nag-file ng annulment na ito ay si Marlene Jacinto. Nag-grant naman ito sa Pampanga. Under the law, ang dapat mag-file sa mga registrations ng annulment, order of annulment na inisyu ng court, should be the prevailing party. Hindi nagawa ito ni Marlene Jacinto. So, hindi na-register ito sa Pampanga kung saan nag-decision ng Pampanga RTC granting the annulment. Hindi ito na-register sa So, Quezon City. sinasabi which niyo, is- attorney, na hindi kinikilaling kasal ni Aleli dito kay Iggy. Because of the provision na kailangan under Article 51, Annulled. kailangan yung decree of annulment must be registered. And kung hindi mare-register ito sa local civil registry, the subsequent marriage, yung susunod na kasal na mga na-annul na mga partido, ay walang saysay from the very beginning. Okay. Dahil nakalagay doon sa order ni Judge Patrocino, forgot the last name, Okay. ng Pampanga, na nag-issue ng order, bigyan at pa-register ito sa
Quezon City. Quezon City. Hindi rin na-register dahil walang certificate of finality. Okay. So under the law, under the law, the marriage between Iggy and Aleli is null and void from the very beginning, according to the language of 52 and 53 of the Family Code. Okay, abangan na lang natin yung appreciation ng korte dyan. Attorney, maraming salamat po. Attorney Leonard De Vera po, Legal Counsel ni Gracie Buna.